Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man hapon o gabi. Brother Joe po muli ito ng Kriyoke Pananampalataya at Katotohanan. At yung mga nagaganap sa Pilipinas na balitang-balita. Hindi lang sa Pilipinas yun, kundi kahit dito sa lugar ko, sa US. Ang mga tao ay naghahanap ng sagot sa mga katanungan na bakit ganun rampant ang nakawan sa Pilipinas. Kahit sinong maupo na Pangulo at kung sinong ma-elect na mga politician, mga senador, congressman, governor, mayors, at mga iba't ibang mga nasa posisyon sa pamahalaan sa pamamagitan ng boto at sa pamamagitan ng pagpoproklama ng COMELEC ay ganun pa rin. Walang nagbago kundi lumala ng lumala. At sino ang dapat sisihin sa ganito? May mga nagsasabi na dapat yung mga taong nagpaloko na bumoto doon sa mga politician. Hindi rin eh. Kasi ang politics sa Pilipinas, ang naging norms ng mga tao, mga kumakandidato, ay pagkakakitaan. Ang gagawin nila, kapag meron silang, yung mga politician, yung mga magulang, kamag-anak, kapatid na mayroong mga business, o siya mismong politician na mayroong business sa Pilipinas, ay kinakailangan maprotektahan niya ito sa pamamagitan ng pagtakbo niya bilang either mayor, congressman, senator. Ano tawag ron? Vested interest. Vested interest. At yung vested interest na yon ay nakita nila yon. Kaya yung pamamana nila sa mga anak nila na posisyon, kahit hindi nga mga nag-aral yung mga anak ng politician, kahit mga sandamakmak na kabubuhan ng nalalaman, ay dahil yung mga magulang nila o kapatid o kamag-anak ay i-endorso ito na kapalit nila, either asawa o mga anak, sa mga tao. At yung mga tao naman kasi ay ganito sa Pilipinas kung iboboto natin, ganito yung mga botante kung iboboto natin kasi itong bagong politician na to, ay baka mas malala pa ito kaysa sa previous na politician. Kaya ang ginagawa nila ay binoboto pa nila yung mga alam nila nagnakaw na, kasi nga ano ang Pilipino? Uneducated sa ganyan. Ano pang Pilipino? Yung mga Pilipino ay yung mga bumoboto, magsasama ang loob nyo, estupido. Kasi pinaiira lang pagiging estupido. Saan naging estupido mga Pilipino? Unang-una, yung gutom nila, sa isang araw lang na yon ay ipagpapalit nila yung kanilang boto, ipagbibili nila yung kanilang boto sa mga kurakot na politician na sila mismo yung nagnakaw ng mga pondo, at pagkatapos yung nanakaw nila na yun, magtatabi yun para sa next election ay yun ang pangbibili nila ng boto sa mga bobong Pilipino. Yung mga isang tuka na kahit sariling magulang ibebenta sariling mga anak para lang makakain. So anong tawag ron ay lack of right mind sa mga Pilipino. Na kinakailangan ay yung pagiging estupido nating mga Pilipino sa larangan ng politiko, yung mga politika, ay kinakailangan mabago. Una, ay dapat talaga magkaroon ng batas sa tinatawag na anti-dynasty. Meron dapat anti-dynasty. Kasi ito yung pagkatapos ng tatay o nanay, o pagkatapos ng isang henerasyon na yon, ang magiging leader uli
yun ang galing sa kanilang mga kamag-anak mismo nila. Kaya nangyayari ay nagiging tinatawag na sindikato na ang pagiging politician dahil may kinokontrol na sila. Dahil malakas na ang loob nila kasi sila-sila na lang. At ang mga Pilipino ay patuloy na maghihirap at maghihirap. Dapat yung mga napatunayan na nagkasala sa unang-una sa batas ng tinatawag na Philippine Constitution ay kasuhan, maparusahan kapag kinakanlong ng isang tinatawag na judge yung korap na politician at mali ang kanyang tinatawag na paghatol at pumabor sa isang nagnakaw ng mga pondo, bilyon-bilyong pondo ng mga Pilipino, dapat ay disbaryon at kasuhan din yung judge. At hindi lang yun, dapat ang mga ninakaw nila ay bawiin, i-garnish lahat, pati lahat ng mga pera na napunta doon sa mga kamag-anak nila na isinali nila na alam naman ng gobyerno, walang kakayahan na mag-produce ng mga pera yung mga yon, ay bawiin ninyo. Ibalik ninyo sa mga Pilipino yung tinatawag na pera na ninakaw nila. At ang huli ay kinakailangan na maparusahan by death penalty talaga. Ako pumapabor ko sa death penalty kasi death penalty is a biblical one. Maaaring sinasabi ninyo, sa bagong tipan na tayo eh. Kahit sa bagong tipan eh, ang mga alagad ay nag-iingat sila, yung mga Christian noon, first century Christian, sa mga bansang pinupuntahan nila na alam nila may death penalty. Ito, babasahin ko. Sa Book of Romans chapter 13 verse 3. Ang sabi ni Apostle Paul sa mga Roman Christians, ang sabi, "For rulers are not a terror to good works." Ulitin ko, yung mga namumuno, mga rulers, either president, kings, either prime ministers, rulers, ang sabi, ruler of certain countries, for rulers are not a terror to good works, but to evil. Yung mga nasa pamunuan, ito yung mga matitinong pamunuan ng mga bansa, ay sila ay hindi nagdadala ng terror o takot sa mga gumagawa ng mabuti, sa halip pinoprotektahan nila yung mga mabubuti laban sa mga masasama. Ang sabi, "For rulers are not a terror to good works but to evil." Dapat yung mga evil doers, sila ang matakot sa mga rulers na nagbibigay ng tamang hustisya at tinutupad yung batas. Ang sabi, "Do you want to be unafraid of the authority?" Gusto nyo ba na hindi kayo matakot sa mga nasa pamunuan, nasa otoridad o pinuno ng mga bansa, pinuno ng isang bansa? Do you want to be unafraid of the authority? Anong dapat gawin? Do what is good and you will have praise from the same government. Lahat ng mga believers of Christ, mga Christians, ang sabi, do you want to be unafraid of the authority? Maaaring sasabihin nyo, yes. So do what is good and you will have praise from the same. Anong good? Nakikita nyo yung mga tao na pumupunta sa rally? Hindi lang kayo dapat nandiyan sa mga bahay ninyo at kayo'y nananalangin lamang. Kinakailangan join those people na sumisigaw ng katarungan. Kung ako nga lang talaga makaka-fly ako doon eh. I will join and I will bring my own megaphone para doon sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas ay this gonna be the final moment na. This gonna be like kung magpapatuloy pang merong Republika ng Pilipinas o wala na sa susunod. Tulad ng mga sinabi ko, by the year 2030, ang mga malalakas na bansa, they're planning to have a World War III. Either to diminish population or to grab on power.
predictable na yan. Kahit dito sa Amerika, kaya nagpapalakas ang Amerika ng troops nila kasi nga, it's all been predicted. Nabasa ko to, nalaman ko to, na nag-uusap ang mga armed forces ng Amerika, yung mga expert nila, narinig ito, alam niyo kung anong year? Narinig ko noong 1992. Yung isang mga segment ng American TV na nag-uusap doon. Ayun ang projection, 2030 up to 2036, kapag pumutok ang tinatawag ng World War III. Kapag ang Pilipinas ay hindi nagkaroon ng pagbabago sa sarili niya, ang Philippines ay madaling magapi o matalo ng China. Hindi ako pro-China at hindi ako nananakot sa inyo. Ang Amerika ay umiiwas din ng mga kalaban ng China. Kasi kapag nakalaban nila ang China, nandun ang North Korea. Nandun papasok ang Iran. It's gonna be a World War III. Kaya dito, by the year 2030, kapag wala pang nangyari sa Pilipinas at ang naupong presidente sa Pilipinas ay hindi mismo nanggaling sa sariling pagpapasya ng Diyos, wala akong kinakampanyang sino mang politician sa Pilipinas. Pero nung ako'y nagbakasyon sa Pilipinas nung last year, 2024, umuwi ako ng December 24 last year, bumalik ako dito sa Amerika, at nung January, first week lang ng January, after ng New Year, nagkakapi ako dito, gumagawa ako ng, i-share ko sa YouTube ko na sermon. And suddenly, parang humarap ako sa malaking big screen tulad sa sinihan. Nakita ko, dagat. At sa dagat na yon ay merong umuusbong na volcano. Yung cone niya ay almost perfect, parang triangle. At habang umuusbong yon, ay merong 3 bituin na umangat sa ibabaw niya. At sa likod ng volcano na yon, ay merong sinag ng araw. Yung araw, umaangat na. So, nasa background ng volcano at ng 3 bituin, yung araw. Sabi ko, Lord, ano ibig sabihin nito? Yung kinausap ko yung sarili ko rin, ano ibig sabihin nito? Alam nyo, nung habang yung mata ko nakatingin doon sa parang malaking big screen, may pinakita sa akin ng Diyos na isang babae, nakaluhod na nananalangin. Para ako nasa taas, bird's eye view eh. Kitang-kita ko siya. Pinakita sa akin ng Panginoon. It's not my own will na makita yon, sa halip ay matapos yung pangitain ko na yun na nakita ko yung volcano umangat, pagkatapos merong 3 bituin na pumaikot sa kanyang ganon at lumataw yung araw sa likod niya, ay nagtanong ako anong ibig sabihin nun. Ang sinagot sa akin ng Diyos, yung babaeng isa na nagdadasal. Yung babae na yon, hindi ko iniisip yun. Ang sabi ng Diyos na sa aking puso at sa habang nakatingin ako, parang malayong ang tingin ko. Yung malayong tingin, parang wala ako dito sa bahay, kundi nandun ako mismo sa isang lugar na yun, sa sitwasyon na yun. Yung babae na yan, sabi, siya ang pinili kong maging susunod na presidente. Hindi ko maaninig ko sino yung babae. Alam nyo, the Lord told me, Leni Robredo. Hindi ako namumulitika dyan at hindi ako botante dyan sa Amerika. At dito sa Amerika ako botante, sa Pilipinas hindi ako botante. Hindi na ako botante. One time lang ako bumoto dyan. Pero wala na ako dyan at dito na ako bumoboto. Yung babae na yon, nakita ko siya nakaluhod na nanalangin, umiiyak. Tiniis niyang lahat,
mahal na mahal niya ang kanyang asawa, sabi. At kaya niyang mahalin ang bawat mamamayan ng Pilipinas. Kaya niyang mahalin at bigay ang buhay niya para sa mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Leni Robredo, ang pinili ng Diyos na maging susunod na presidente. At alam natin na yung Leni Robredo na yon, siya yung sabi ng maraming balita ay masinop. As in masinop. She will be the healing president. Si Mrs. Leni Robredo. Binigyan pa kayo ng isang chance ng Diyos. Binigyan pa kayo. At ang sabi ng tinig sa akin, as in audible voice, sabi ko, anong meaning ng lumalabas sa volcano at yung 3 bituin na yon at yung araw doon? Yung next president ng Philippines, after Marcos Jr., ay manggagaling sa Eastern Philippines kung saan sumisikot yung araw. At ipinakita sa akin, yung Mayon Volcano, na simbolo ng lugar na yon, yung Mayon Volcano, sa Bicol. At hindi lang yon. Kapag ang pinili ng tao ay evil at hindi itong gusto ng Diyos sa bansang Pilipinas, year 5056 hanggang year 2056 hanggang 2078, it's gonna be a make or break sa Philippines kung magkakaroon pa ng Philippines. Kasi kapag natalo ng China ang Taiwan, yung 9-dash line, 10-dash line ay higit pa ron. Makukuha niya at makukuha ng China ang northern part ng Philippines. Mahati ang mga Taga-Luzon. May papanig sa China. Magpapasakop na sila. At yung Palawan sasali sa Federation ng mga Communist China. At yung Mindanao, nakita ko sa aking vision, nakita ko yung Mindanao ay tuluyan ng hiwalay sa Pilipinas. Walang makakapigil. Tuluyan na. Sasali na siya sa ibang Southeast Asia countries. At yung mga taga-Bisaya, yung mga island sa Bisaya ay parang ang gagawin sa kanila ay kung sino mga bansang mayayaman sa bandang Europe ay kanila yung magiging territory nila. Maaring sinasabi ng iba sa inyo, hindi mangyayari yun. Mangyayari yan. Kapag nagpabaya kayo, kapag yung tinatawag na gusto ng maraming tao doon sa rally, doon sa EDSA, doon sa Luneta na the corruption must be stopped. It must be stopped right now. Kinakailangan yung mga politician na involved sa corruption, get them. Kinakailangan chain them. Talian nyo ng kadena, ipunish nyo, ikulong nyo, at mag-file na kayo ng tinatawag, maglagay na kayo sa batas na tinatawag na death penalty sa mga nagplunder, nagnakaw ng bilyong-bilyong piso na pondo ng taong bayan. Kaya dito, sabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13, "But those who are outside, God judges. Therefore, put away from yourself the evil persons." Hindi lang ito sa mga pananampalatayang Kristiyano. Inaalis dapat ang mga evil person. Tulad yan, na kapag kayo merong barkada o kaibigan, na alam ninyo siyang nagiging cause ng tinatawag na menace o kasamaan sa inyong samahan, alisin nyo. Kung ang sambahan o ang simbahan na pananampalataya ay merong pagtitiwalag sa mga first century Christians, until now, ay ginagawa yan, tinitiwalag. Ganon din sa politics. Sa gobyerno ng Pilipinas, itiwalag ninyo ang mga politician na nagiging cause ng paghihirap ng milyong-milyong Pilipino. Isipin ninyo, hindi pa pinapanganak yung mga Pilipinong bata. Naghihirap na sila, maghihirap na sila. Dahil
wala ng mga pananalapi na ipantutusto sa kanilang pag-aaral. Walang eskwelahan. Isipin ninyo mga bata naglalakad sa baha, ang classroom, ganun pa rin, kahoy, sinusurot, lamesa, at ang ginagamit na blackboard ay chalk pa rin. Samantalang sa ibang bansa, may mga projector na may kanya-kanya na silang laptop, computer at nakikita nila. At hindi lang yun, yung mga schedule, bubuksan lang nila yung tinatawag na laptop, yung app nila, nakikita nila kung may klase o wala. Ano sa Pilipinas? Kapag may dumating na bagyo, saka lang sasabihin na walang klase. Ang mga bata nandun na sa eskwelahan, naglutangan na yung mga upuan sa classroom nila. Ito ba ang Pilipinas na sinasabi ng maraming bansa na magandang place? That is wrong. Mga kapatid, kinakailangan maputol na ang korupsyon sa Pilipinas at maparusahan ang lahat ng gumawa nito. Hindi ninyo patatawarin sapagkat pinatay na nila yung mga batang Pilipinong hindi pa ipinanganganak dahil sa ginawa nila. The Philippines must have a strict rule sa paggawa ng ganyang krimen na plunder, malversation of funds, public funds, through death penalty. Naalala ko si Hosea, isang propeta nung nabuhay ng 752 BC hanggang 722 BC. He became a prophet during the decline and fall of the northern kingdom of Israel. Halos kasabay niya sina Jeremiah. He said, doon sa tinatawag na Hosea chapter 6 verse 6, God said, doon kay Hosea, kasi namamagitan siya sa mga evil people sa gobyerno ng Israel, Northern Kingdom noon ng Israel. But God said, I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God, rather than burnt offerings. Anong nais ng Diyos? I desire mercy. Sa inyong mga Filipino politician na ibinoto ng mga Pilipino, God wants you to have mercy on your country, on your own people, Filipino people. God doesn't need your sacrifice. What sacrifice that you have for God? Yung sinasabi ninyo na kayo ay dahil naglilingkod as a politician, God wants you to acknowledge God, to acknowledge Him, at the acknowledgement of God, rather than burnt offerings. Hosea chapter 6 verse 6. Hosea said also, if there is no truth or mercy or knowledge of God in the land, mahalata ninyo na there is no truth or mercy or knowledge of God in the land. Makikita ninyo ito saan? Sa society. Sabi sa verse 2 ng Book of Isaiah, ang sabi, if there is no truth or mercy or knowledge of God in the land, by swearing and lying, killing and stealing, and committing adultery, they break all restraint, yung mga batas, with bloodshed upon bloodshed. Therefore, the land will mourn, and everyone who dwells there will waste away, with the beasts of the field and the birds of the air. Even fish of the sea will be taken. Tingnan nyo. Even fish of the sea will be taken. Sino kung gumagawa nito ngayon sa Pilipinas? Mga Chinese. Pinalalayas yung mga fisherman sa sarili ninyang tubig. Na isang pukul lang ng bato doon sa tinatawag na dalampasigan ng Pilipinas, maging ng Palawan, maging ng Luzon. Sino ang kumukuha ng mga yamang dagat ng Pilipinas
Mga Chinese. Anong dahilan? Ganitong-ganito ang sinapit ng Northern Kingdom ng Israel bago sila maparusahan ng Diyos. Ang mga tao raw po ay nagsuswear, nagmumura. Ang mga tao raw po, babasahin ko sa King James Version, sa Hosea chapter 4, verse 1, hanggang sa susunod na verses. Hear the word of the Lord, ye children of Israel, for the Lord hath controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth. In the land, there is no truth. Puro kasinungalingan. At makikita niyo yan sa pamahalaan, sa mga debacles ng Senado, ng Kongreso. Kanya-kanya silang tinatawag na lying, pagsisinungaling sa mga tao. Isipin ninyo na meron ako nabasa diyan sa balita na kasya raw sa Noche Buena ang 500, which is not. 500 pesos? Ano bili ng mga tao? Ay sardinas? Noche Buena? Magkano yung queso de bola? Magkano ba yung 500 dito sa $10? $10, halimbawa US dollars. Ano mabibili mo sa pang Noche Buena sa $10 dito? Yung bread, $2.49. Isang sliced bread o tinatawag na tasty pan. Yung keso, magkano yung keso rito? Maabot ng yung maliit lang, $4. Ay, yung kailangan mo pa yung mga karne, alam hotdog. Magkano lang hotdog? $8 dito, isang malaking, let's say, 8 ang laman. So, kulang yun. Kulang yun. Tapos may tax pa. So, assessment lang nila yun. Meron nga kasabihan na, di ba ng ganun lang, basta may makain, basta better than nothing, di ba? That is wrong. That is wrong. That is wrong. Na parang magmamalimos kayo sa pamahalaan na nagbabayad naman kayo ng taxes. Asa napunta yung mga taxes na para sa mga tao? Halimbawa, yung mga libreng pag-aaral sa mga bata, na dapat may libreng pagkain sa mga estudyante sa mga public school. Wala di ba binubulsan nila? Kaya mga Pilipino, anong utak nila? Lutang. Yung mga batang Pilipino, lutang ang utak kasi nga, yung mga walang pera para pambaon ng mga anak nila, papasok ng umaga, halimbawa, let's say, 7 o'clock o 8, tapos uuwi ng bandang 3:00, gutom yun. Yan ba ang pagmamalaki ninyo ang Pilipinas ay napakaganda na bansa? Ito pa, ang sabi rito, kapag sa isang bansa, Hosea said, if there is no truth or mercy or acknowledge of God in the land, wala nang kinikilalang Diyos yung mga politician. Wala nang katotohanan sa kanila, wala nang habag, wala nang awa sa kapwa nila tao. Ang sabi ng verse 2, ang resulta, by swearing, marami na nagmumura sa kanila. Minumura na sila. Nagmumura yung mga politicians at nagsisinungaling sa bawat isa. Nagsisinungaling na sa taong bayan. Ang kasunod, killing and stealing and committing adultery. Ganun na sila. They're killing the unborn Filipinos dahil nagnakaw na nga sila eh. And stealing, nagnanakaw pa rin, pati yung mga kamag-anak nila, mga anak nila, na pumalit sa posisyon nila, and committing adultery. Ito na yung mga nagpapakasal sila sa mga sikat na artista para gamitin lang yung pangalan ng sikat na artista na yon at para yung mga bobong Pilipinong mga hindi nalalaman ang future ng Pilipinas ay iboto pa rin sila. Huwag kayong magagalit sa akin mga bobong Pilipino. Kaya lang kayo naging bobo ay dahil ang tingin nyo na sa mga politician na ito ay gods and goddesses. May kamatayan din yung mga yan. At dapat nga mailagay sa kulungan yung mga kurap na yun. Shoot sa kulungan. Ang sabi rin dito, by swearing, nagmumura. Ito yung swearing, cursing, and lying, killing, and stealing, and committing adultery. They break all restraint. They break all restraint, yung mga batas. With bloodshed upon bloodshed. Ito yung patayan dito, patayan doon, di ba? Yung balita dyan, na nagla-live, Facebook live yung isang, ano lang yun na, yung tinatawag na barangay captain, pinatay na. 'Di ba? 'Yung mga, 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 'yung mga
Nagla-live lang sa Facebook, naging live tuloy yung kamatayan niya. Ganyang kasama ang isang bansa kapag pinairal ninyo mga Pilipino, yung mga nagnakaw, mga politikong nagnakaw, nagpahirap sa inyo, hindi ninyo dinadala sa hustisya. At ang sabi rin dito, therefore, verse 3 ng chapter 4 ng Hosea, therefore the land will mourn. Yung lupa mga tao ay namimighati na. Yung tulad na nangyayaring rally ngayon sa EDSA, sa Pilipinas, yung mga rally na yan ng pagbabago, because they are mourning. And everyone who dwells there, ang sabi rito, will waste away. Lahat ng mga nagdodwell sa Pilipinas, tulad ng mga tinatawag na rice field, rice terraces, lahat ng yan ay mga masisira yung mga farming. Dahil sa ano? Walang tinatawag na flood control. Walang nailagay na mga malalaking mga tinatawag na manholes o pipelines, water lines, waterways, o yung tinatawag na daanan ng tubig o mga levees. Wala. Puro ghost projects. Aapaw ang tubig, papasok sa mga palayan. Masisira ang tanim nila at ang lupa. Magiging putik na at katakot-takot na chemicals at mga debris ang papasok sa palayan. Ang sabi rito, therefore the land will mourn and everyone who dwells there will waste away with the beasts of the field and the birds of the air. Even fish of the sea will be taken away. Kita ninyo maraming namatay na mga tinatawag na pang-araro nila, mga kalabaw. Yung mga manok nila, mga nangamatay, nakikita ko sa balita, mga nangalunod. At hindi lang yun, even fish of the sea will be taken away. Sinong gumagawa nito? Mga Chinese na. Prophet Jeremiah witnessed how evil is his own people during his days. The last part of his lifetime o yung days niya. Sa Jeremiah chapter 6 verse 28. Ang sabi niya, katulad ito ng mga nasa Pilipinas na mga politician na naghahaman at wala ng takot na ni katiting sa Diyos at wala ng paggalang respeto sa sarili nila. At sa kaisa-isa nilang kaluluwa na sa huling araw ay sisingilin ng Diyos na kataas-taasan. Ang sabi rito sa Jeremiah 6:28, they are all stubborn, rebels, walking as slanderers, they are bronze, mga tanso. Pag sinabing tanso, natanso kayo, di ba, sa mga pangako nila? Na kapag ako'y naging senador, congressman, mayor, o naging presidente, ay pagiginawain ko ang inyong buhay. Hindi ho mangyayari yun dahil sila ay mga tanso, hindi mga ginto ang puso. Ang sabi rito, they are all stubborn rebels, walking as slanderers, they are bronze, mga tanso, and iron. Anong mayroon sa iron? Kinakalawang utak, may kalawang. They are all corrupters. This is the same situation ng Pilipino ngayon sa Pilipinas. Dahil sa mga leaders na yon na ginawang hanap buhay at sariling pag-aari ang gobyerno para makapagnakaw ng makapagnakaw. There is only one promise that God can bring to our country, the Philippines. What is the promise? There is only one promise. You will see that promise in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. God said, the only promise by God for a certain country like the Philippines. So that the country, kapag sinundo nila ito ng sinabi ng Diyos, ay ma-inherit nila ang Philippines at hindi maagaw ito ng mga Chinese o ng mga chopstick nation na tulad na nangyari nung World War II, Japan, nakuha ang Pilipinas. Ito ngayon na sa susunod na another chopstick nation, ang China. That promise of God, if we receive these words that coming from the Lord God Almighty through 2 Chronicles chapter 7 verse 14,
God said, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Anong blessing ng Diyos? Then I will heal from heaven, I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. Gagamutin ko ang inyong bansa. Yung weak na bansang Pilipinas ay gagamutin ng Diyos. Palalakasin niya ang kanyang mamamayan. Hindi na sila magiging mga bobo. At hindi na sila kayang bobohin ng sinumang politician na ang dala ay ang kasakiman at greediness sa pondo ng Pilipinas. The blessing are here for us if we follow the Lord God's rule, na tayo ay humble ourselves, manalangin sa tunay na Diyos na buhay, hanapin ang mukha ng Diyos, meaning hanapin natin ang awa at biyaya ng Diyos at habag, and turn from our wicked ways. Turn from their wicked ways, yung mga masasamang gawain tulad ng pagnanakaw, pangi-scam sa kapwa Pilipino, panloloko. At hindi lang yon, yung mga politician na nagnanakaw, huwag ninyong iboboto at paupuin muli kahit ang mga anak nila at apo nila at kaapu-apuhan nila, sapagkat sila ang naging cause ng tinatawag na sufferings, paghihirap ng mga Pilipino, born and unborn Filipinos. The blessings of God, the blessings are here because God, He will hear us from heaven. God is in heaven at mapapakinggan niya tayo. And God said, I will forgive their sin. Ang unang patatawarin sa atin ay ating kasalanan. And heal their land. I-restore niya ang glory ng Pilipinas. Ang Pilipinas, mga kapatid, ay huwag nating sisirain ang yaman nito at ang nature. Hindi ginigiba ang bundok. Sa halip, inaalagaan ito sapagkat ang magiging main, pinakapuno na magiging tinatawag na bread and butter ng Pilipinas ay alin? Tourism. Many people from different countries, from different parts of the world will go into the Philippines to see the beauty of the Philippines, yung mga natures niya. Hindi kailangan ng mga Pilipino na magkaroon ng tinatawag na trabaho na katulad na maging katulong sila sa ibang bansa. Dapat sila ay nagtatrabaho sa sarili ng bansa bilang mga tourist guides, bilang mga nagtatrabaho sa office sa mga hotel, hindi mga katulong. Dapat yung ibang bansa na yun, sila mag-abroad sa Pilipinas at kung gusto nila maging katulong. Napakayaman ng Pilipinas. Sa sobrang yaman ng Pilipinas, ay naging mahirap dahil sa pagnanakaw ng mga politisyang ito. They're taking their money and they're bringing the ill-gotten wealth sa iba't ibang bansa. Para doon sila magkaroon ng bahay nila sa oras na magtago na sila. And I warn all of the Filipino politicians na nagtatago ngayon, either sa Amerika, Filipinos here, they will gonna find you. And the bullets will gonna fly on you. Kapag sila ay nakakuha na ng tiyempo sa inyo, tandaan ninyo, and did you think the American Secret Service will gonna protect you? No. Dahil dito nga kahit yung mga Amerikano ng kilala pa ay nadadali ng mga tao na gustong dumali sa kanila. I'm not trying to scare you, but I'm trying to warn you. You better surrender yourself up to the Philippine government than you die here in the foreign land in America. Psalms chapter 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His inheritance. Mapalad ng mga bansa, ang isang bansa na ang Panginoon niya ay Diyos. Hindi ang salapi. Hindi ang tinatawag na kagwapuhan, katanyagan.
The blessed is the nation whose God is the Lord, the people He has chosen as His inheritance. Mga kapatid, ang ating bansang Pilipinas ay nasa tinatawag na kalagayan na 50-50. Tulad ito ng isang pasyente sa ospital. 50-50. Kinakailangan na magkaroon siya tinatawag na oxygen. Sa darating na eleksyon, ang narinig ko at nakita ko sa aking vision ay isang babae na magbibigay ng oxygen sa bansang Pilipinas para ma-revive. Hindi ko siya kilala at hindi ko siya kinakampanya dahil hindi ako botante dyan sa Pilipinas. Dito ako sa Amerika nakolocate. Pero bakit nakita ko siya sa vision, pinakita sa akin na Diyos nung tinanong ko siya, anong ibig sabihin? Yung bulkan lumitaw doon sa dagat? At pagkatapos, merong 3 bituin na gumanon sa ibabaw ng bulkan at sa likod ng bituin na yon, suminig na yung araw. At pinaliwanag sa akin ng Panginoon na ang next Philippine President na pinili ko ay manggagaling sa sikatan ng araw. East Philippines, eastern part ng Philippines. At yung volcano na yon, sapagkat meron naman ako nalalaman tungkol sa history ng Philippines, pinakamagandang volcano ay Mayon Volcano. Perfect cone. At yung 3 bituin, Luzon, Visayas, Mindanao. At binigyan ng Diyos ng chance, ng damit ng liwanag, katuwiran sa pamamagitan ng sikat ng araw. Yung araw mismo. Kaya yung loob ng volcano ay, ang background niya, yung araw na may mga sikat ng araw. Mga kapatid, binibigyan pa tayo ng chance ng Diyos. Pero after this, ng gobyernong ito ni Marcos Jr., kapag ang naging presidente ninyo ay hindi yung pinili ng Diyos at hindi yung gusto ng Diyos, then, year 2030, if there is a war, and then, here comes the countdown, 2056 to 2078, dito na ang deciding factor o moments kung magkakaroon pa ng Philippines o wala na. At magkakaroon ng separation, madidivide ang Philippines. It's gonna be a disaster sa bansang yan ng Pilipinas. Huwag ninyong asahan ang Amerika. Kasi ang Amerika ay, tandaan ninyo, yung power ng Amerika ay nagdi-decline. Nagdi-decline. At once na they decided not to support Israel and then they will collapse, yung tinatawag na empire ng Amerika. Hindi na siya magiging ganong kalakas. Although ang Texas ay isa sa mag-emerge na another superpower, subalit mahihirapan na siyang i-unite ang Amerika. Mga kapatid, ito po muli si Brother John ng Krayoke Pananampalataya at Katotohanan. At God bless ninyo lahat. At suportahan ninyo ang pagbabago ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga taong yon. Ipanalangin ninyo ang inyong bansa, ang ating bansang Pilipinas. At ang mga tao na pumupunta roon para sa isigawang pagbabago. God bless inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen.